Sa 300 na kongresista ng bansa, isang Duterte Youth Party List, aapat lamang na bumoto na ma-retain ang SMNI channel sa ating bansa. Ganun po ang aming paninindigan sa Duterte Youth Party List na kahit nag-aalisan na lahat ng kongresista, kami ay naninindigan para sa aming kaibigan, ang susunod na senador, number 53, Pastor Apollo. Alam niyo, nung tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit fixed term ako sa NYC, as NYC chairman, yun rin ang linggo kung kailan inatake ang KOJC. At sa tingin ko, kami ni Pastor Apollo Kibuloy, baka makuha pa namin sa aming puso, mapatawad kahit konti, dahil mapagpatawad si Pastor. Pero ang hindi namin mapapatawad ay yung ginawa ng mga kongresista kay Vice President Sara Duterte noong huling linggo. Kaya ang aming panawagan mula sa Duterte Youth Party List, tandaan ninyo yung pagbubuka ng 240 na kongresista na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung ginagawa sa Davao del Sur, sinisira ang letrato ng congressman nila sa sobrang galit ng mga taga Davao del Sur. Sana tayong 32 million na lampas na mga Pilipino ay manindigan ngayong eleksyon na ito. Huwag niyo iboto lahat ng nagtraidor na kongresista sa mga Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, drogista at terorista. Kaya ang ating panawagan, kailangan protektahan natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte. At ngayong eleksyon na ito, lahat ng 240 na yan, kakampanyahin natin matalo sa kanilang mga distrito at probinsya. Tayong 32 million na Duterte supporters, unang-una, hindi na natin iboboto yung mga kinatawan na yan. At pangalawa, lahat ng mga neutral, ating mga kapitbahay, kababayan, kakampanyahin pa natin na huwag iboto yung mga traidor at walang utang na loob ng mga kongresista yan. Baka hindi nila alam, si Rodrigo Duterte ay wala pang talo kahit kailan sa kanyang buhay. Naging Vice Mayor ng Davao City noong 1987, naging Mayor, naging Congressman, naging Presidente ng Pilipinas. Kaya lang wala si Rodrigo Duterte ngayon, dahil nag-Presidente na siya at hindi siya tumakbong senador. Pero kung akala nila, mahina na ang pamilya Duterte, nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay puro Duterte supporters. Kaya ang aming panawagan ngayong eleksyon na ito, iboto ninyo ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte na narito sa harap at iboto ninyo ang mga senador ni Pangulong Duterte para mapagtibay ang pagbabalik sa Malacanang ni Sara Duterte. Dahil ang tagumpay ni Pastor Kibuloy, ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng mamamayang Pilipino. So muli po, mula po sa inyong number 5 Duterte Youth Party List, kami ay lumalaban ulit ngayong eleksyon na ito. Kami ay naninindigan kasama ninyo at tayo ang magdadala ng liwanag dito sa bayan na lubog na ito. Muli po, maraming salamat at masabi natin, tatag lang. Maraming salamat.
isa sa mga mahigpit na sumusuporta sa mga Duterte at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Walang iba, ang first nominee ng ang Bombero ng Pilipinas Party List. First nominee, Astra Pimentel Naik. Kamu tuh ada sisir. Baik. Magandang gabi, Inaras Gym!
si Apollo Kibuloy sa Kongreso. At the moment, there are 63 seats of party list representatives in Congress. Sabi ni Ronald Cardena kanina, nag-iisa siyang sumisigaw doon. Gusto ba namin manatili nag-iisa siya doon? May mga trampolin doon sa gilid, sa likod, kung sino ang mga sinusuportahan ng Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy na mga party list representatives para sa darating na eleksyon. Isa na po dito ang Aglomero ng Pilipinas or ABP party list 134 sa balota, kung saan ang inyong lingkod ay kinatawag bilang first nominee. Nakita nyo kung paano nila binaboy ang boto ng sambayan ng Pilipino. Ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ang ginawa nila sa SMNI, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang ginawa nila kay Colonel Grijaldo, ang ginawa nila sa mga vloggers, ang ginawa nila kay Vice President Duterte ay pambabastos sa boto ng bansang Pilipinas. Nandito ang mga kinatawan na kailangan nating tulungan upang mabago ang Kongreso. Ako po ay personal na sumusuporta sa adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinasabi niya na maghahain siya ng bill upang i-abolish ang Resolution number 10 kung saan nagbibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag-liquidate ng kanilang expenses by certification. Pera ng taong bayan ang pera na ginagamit nila. At nararapat lamang na maging tapat ng bawat kongresista, bawat senador at bawat nanunungkulan ng pamahalaan. Kung si Pastor Kibuloy ay maghahain ng abolition of Resolution number 10 in the Senate, I am going to file the abolition of the Resolution number 10 in the House of Representatives. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na malaman saan napupunta ang ating buwis. Ngayon, saan ba nila nilalagak ang kanilang mga pondo? Napakalaki ng pondo na inilagay sa flood control project. Tama ba yun? Maraming bang pupunta sa bulsa ng mga nagpanukala ng flood control project? Bilyon-bilyon ang inilagak nila sa flood control project. Pero hindi sila naglagak ng pondo para magkaroon ng mas maraming ambulansya, mas magkaroon tayo ng fire truck. Alam niyo ba na marami pang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, minaldas lamang ang pera sa walang katuturan. Flood control project. Mga kababayan, ang araw na ito ay simula ng mas matinding pagbabago sa Pilipinas. Binago ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naging ganid sa posisyon, hindi niya hinayaan na siya ay magbigay ng magdidikta sa atin, kundi nung natapos ang kanyang termino, he made himself to be true to the Filipino people. Sabi niya, I will not extend a single day of my term. Sa totoo lamang, with 92% approval rating, he could have railroaded so that his term will be extended. Pero hindi ganit ang ating Pangulong Duterte. Hindi ganit si Sara Duterte. Alam natin na it was in her hands already the presidency of the Philippines. Pero dahil sa delikadesa na meron sila, hindi nila inangkin kung ano man ang nandyan na pwede nilang kunin.